Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. And as a first-timer, it's your girl, Kyla! Bakit ang bait mo? Ba't ang bait mo? Saan na yung roar? I know. Uy, nakalimutan ko yan. Sorry, we rehearsed. May bago po kami. Magpakilala ka muna, Miss Kyla. Anong hanap mo sa lalaki? Uy, agad. Oh guys, meron kaming kasamang single. Gusto niyo yung gusto niyo yung medyo bastos. Uy, hindi ako bastos, guys. I'm 23. Female. Uy, but first time, guys. Be demure, okay? But Lapit mo yung mic mo, kinakabahan ka eh. uy, kinakabahan. First time Parang hindi ka kasi. sanay na may mic sa harap mo. Oh. Magaling ka mag-video okay, di ba? Oo, magaling ako, guys. I'm good at everything. Ilapit mo, ba't ka nahihiya? Ilapit mo, hindi ka nila Ano, maririnig. kakainin ko yung mic? Ito naman. Oh my God. Matay, subo ko yung mic. Okay. O ano ba? Anong nagdala sa'yo dito sa podcast, Miss Kyla? Parang in-invite mo ako, di ba? Huwag kang bumubulong ka. I'm thankful to be here because I believe I can fly. I can... Oh. No! Anong favorite mong episode sa confession na lang? Yung Tumblr. Oh. Yung umiinom ng... Oh, okay. O paano? Ready na ba kayo sa confession? Ang haba na- Ready. Okay, Uy, confession. first time ko, like, ease me in. Okay. Confession. Tumblr. I'm Noah, 16 years old, male. I'm a grade 9 student. Oo, 16 na ako. And I'm still in grade 9 since repeater ako. I just have something to confess. There's this one girl in our school na pretty and petite. Your typical grade 9 girl. This happened during our PE class. Nasa grounds kami dahil malaking space ang kailangan para sa activity. Habang nagka-class, umakyat ako sa classroom namin para kumuha ng tubig. Habang kinukuha ko yung tubigan ko, nakita ko yung tubigan ni girl. I don't know what came to me, but I suddenly started drinking water from her tumbler. Yes, sa may inuman mismo, kung saan dumadampi ang labi niya kapag umiinom. Pero hindi pa ako nasatisfy doon. Kaya nagjakol ako at pinutok sa loob ng tubigan niya. Then bumaba na ako para bumalik sa class like nothing happened. Bit-bit ko ang tumbler ni girl. Inabot ko sa kanya yung tubigan niya at pinanood ko siya inumin yung laman ko. Hindi lang ito isang beses nangyari, kundi every time na ako lang mag-isa sa classroom at nandun ang tubigan niya, ginagawa ko ng paulit-ulit. Pagkatapos ko putokan, ilalamas ko pa yung etits ko kung saan siya nainom. At kapag may natira pang tamod sa tip ng etits ko, pinapahid ko ito sa jacket niya or sa upuan. Tangina, hindi ko alam anong nangyayari sa akin. Pero ever since sinimulan kong putokan yung water bottle niya at panoorin siyang inumin yung loob ko, kinikilig ako. Hindi ko rin maiwasan na sa tuwing nadadaan ang picture niya sa page ko, dali-dali akong pumupunta sa CR para pagsalsalan nito. Kaya ako ito nagagawa dahil gusto ko siya. Yon ang confession. Ano ba tumatawa ka? That's so weird. Kadiri. Wait, So sweet! alam mo, Bestie, hindi ba ito yung isa sa mga pinaka-popular na confessions mo? I think it is. Yeah. I think they have, like, Sabi ko lang, yun yung paborito ko. hindi siya yung pinaka most viewed pero siya yung most shared, like 150k shares. Kaya nagulat ako. Anong reaction nyo unang narinig? Well, kasi parang kasi si Kyla eh. Grabe, ang sweet. Sweet? Sana all. Bakit sweet? Grabe, no? Pinutukan niya talaga yung niya Para inumin? Would you actually, Kyla? Uy, gog. Kasi sabi mo sweet eh. Na-try mo na? Hoy! Ma, if you're watching this. Oh my God. No. Eh, Bastos. ba't parang tuwan-tuwa ka? No, because parang fetish yan eh. It's a kink. It's a kink. Yeah. It's a kink. So how do you guys feel about leaving your Tumblr now? Ew! I'm not gonna use tumblers anymore, first of all. Pero, alam mo, curious ako sa logistics. May tubig? Yes. Pag pinuputokan niya? No, so 'di ba? Like- Nakita niya yung bottle. Okay. And then sa sobrang obsessed niya, ininuman niya dun sa kung saan may inom si girl. And then hindi pa siya nakontento dun. May tubig, then pinutok niya dun, and then shinake niya, and then
Binigay niya sa Hindi pa babae. nalalasahan yun nung... Yeah. Which is a good point kasi yun yung number one question sa TikTok. Baka gusto niya. No, kasi di ba iba consistency nun? Well, marami nag-explain sa TikTok na depende nga daw kung ano yung consistency nga. Kung paano kung yung guy, I think, I'm not sure parang binasa ko lang sa TikTok, what if healthy siya? So, maaring walang lasa or something. Tapos marami nagsasabi na, di ba niya naamoy? Kasi ang normally kasi, ang ano dyan, amoy Clorox daw. Hindi, kumakain siya ng pineapple. Pero kasi, if you think about it, paano kung maraming tubig, di ba? Yeah, di magdadilute. Yeah. So, how do you even smell it That's true. at that point? Di ba? Kadiri though. Sobra. Sabi ko na dapat nag-absent ako sa podcast. Actually, there was this kind of incident. Pinoy nurse siya sa States. Pero nakulong. Kasi ganun yung ginagawa niya. Rightfully Kaya nung nakuha ko tong confession na to, yun yung una kong naalala actually. Yung ginagawa niya sa pasyente niya. Like yung, di ba, dadali niya yung food. Tapos may isang pasyente siya na type niya. Ginagawa niya, nilalagay niya dun sa drink. So, king talaga. I don't know. For sure, kasi I feeling ko, he gets off then pag halimbawa nakita na niya na iniinom ng girl yung water. Ew! Alam mo yun? Yeah. Hindi nga eh. Ng mga anak ko! The swimmers are swimming. Hindi pa nga yun eh. Actually, sabi niya, hindi pa doon natapos. Kasi imagine, pag dumadaan lang daw yung picture ng babae, he's gonna get off of the picture. Like parang he jerks off dun sa picture ng babae. That's how fucking crazy the guy is. I have friends who say that. Na guy friends. Actually? Yeah, like pictures, like actual, and I asked them, like, anong klaseng picture? Naka-swimsuit ba? Or Sabi just- nila sometimes, kapag sobrang attracted sila, even regular pictures, like profile photos, ganyan. Shout out nga pala kay Char! Ni-name drop. Pero, Oh my God, yeah, actually. I think dalawang friend ko na yung nagsabi Paano kung sa like akin. graduation picture or communion picture? Doesn't matter. Yung face. It's the face that kind of... Face card Oo, type. sabi ko nga but hindi naman bikini picture. Yeah. Like, it's a freaking How do you even get turned on sa communion picture? imagination. Yeah. Communion picture. Hindi kasi, hindi. Sa communion picture ko kasi noon, ganyan yung picture ko. Oh. So imagine niya, yung picture nung nakalabas yung dila. So, Baka matindi yung face card. yeah. Sobrang You never know. So, ikaw, Bella, gusto ko malaman yung reaction ni Bella, yung pinaka-conservative dito. I know. Sabi ko nga dapat pala wala ako ngayon dito. As someone na ayaw na nagpapahiram ng inuman. Oh, so alam niyo na kung bakit ayaw ko. ayaw mo. No. Hindi naman, Kadiri! what if nangyari sa'yo tapos hindi mo alam, meron palang buko juice? Best, I honestly don't know kung anong lasa. But, hindi ko. Wala noon. Hindi naman namin. Ano ba ito sabi? Sorry, okay. Defensive Yeah, tayo but I'm dito. saying, Alam mo yung umami ka na hindi ka namin tinatanong. like, I don't actually know the taste, pero if meron sa water ko, I would know. Ew! yeah. But hindi kasi, how would you know? Kasi magdi-drink ka sa sip. Yeah, that's true. You know what I mean? Even like sa Stanley, for example, may straw. You just, buti sana kung binubuksan mo. Diretso lang na. Diba? Buti kung binubuksan mo, din makikita mo may Buti kung binuksan mo, nakita mo doon si Michael Phelps, nagbe-breaststroke. Wala naman, diba? Actually, pag-usapan natin yung severity nung actions niya, diba? Actually, palala ng palala eh. Una, uminom muna siya, which is not that bad. Second, nag-jerk off siya. Pinutok niya. Ang malupit, pinainom niya yung laman loob niya. And then next, nilamas niya yung etits niya dun sa inuman ng tumbler. Putang ina, pinapahid niya yung tip ng etits niya dun sa natirang semen sa jacket. Yuck! Tapos, hindi pa doon nga. Tapos nag-jerk off siya dun sa picture ng babae. Like, actually, based off of this, siguro 3 dito, tangin na crime eh. Yeah. Yeah, for sure. Honestly, right? Like, sobrang nakakatakot kasi hindi mo alam kung sino yung nakapaligid sa'yo. We listen and we don't judge. How do you not judge? Di So ba? how do you not judge? No, I will judge. How? Kadiri. Ew! Wala akong masabi, Kadiri. Yeah. Paano kung kilala mo pala to, Bella? Let's say pinsan mo or something. Something Parang kilala close ko to na. you. Parang kilala ko na. Ay! Hindi na po. Oh! Hindi, pero sa'yo, Kyla, what if this happens to you and you found out? Sa'yo, ito palang confession na to was about you. Ikaw yung crush niya nung pitit ka pa. Pag pogi, oh. Ay! No, joke lang. No, hindi ko yun ito tolerate kasi that's so ew. Yeah, that's true. Kasi, ew.
Ikaw, bestie. No, as in, hindi ko talaga. Kadiri, wala ka ba ibang forms of getting off? Yeah, Kailangan diba? idamay mo pa yung Tumblr niya. Hindi, paano kung nalaman mo na, nag-ano siya sa picture mo? Would you be proud of it? Oh, I mean, thank you. Ayun na lang. Actually, Yeah. Yung picture, I mean, if that's what makes you happy. Yeah. As long as hindi mo papakita sa akin. But that's the thing. I think that's where he crossed the line, yung sa Tumblr nga. That's actually wild. Like, tangina, sobrang fucked up nun. Like, out of all these things. How, like, the thing is, he's 16. How do you even think about that at 16? 16? I didn't even catch that. Yeah, actually 16. Pangalan niya si Noah. May kilala ba kayong Noah? Uy, mga Noah dyan. kayo, tumino na kayo. Kasi like, I feel Noah like, pa yung pangalan. I was just thinking, at 16, how do you even get yung ganitong obsession though? But I think, Like, is it like psychotic? Yeah. Is it psychotic tendencies or I don't obsession? think so. Sakit sa utak? Is Bawal it just pang malibog the start? lang. Ito Yeah, naman. I mean, It is the start. that's the thing though. Like, at 16, wild nga yung ano mo, yung hormones mo. But, I don't know, like, how do you even get to the point na, oh my God, I saw a Tumblr. Yeah. But I feel like wala kasi siya, like, nagsastart pa lang siya mag-explore. Yeah. So I think, Ibang explore. Grabe. Yeah, no, but I think it's his way. Alam mo, hindi niya pwedeng ilabas kung saan man because he's too young. Maybe he thinks he's too young to actually do it to a person. So, humahanap siya ng ibang way. And I feel like parang na-feed yung exploration niya sa ginawa niya. Which is kadiri. Yeah. But There's maybe, other ways to of explore. course. Yeah. Yun nga siguro, if we're going back, yun nga yung sasabi ni Kyla kanina na it's probably his fetish na seeing her drinking yung thing niya. And, you know what I mean? Kinikilig daw siya. Hindi na ako iinom sa harap ng iba. Dapat pala, bago ka maghanap ng jowa, kuya, paano ka kiligin? Dapat, meron ka ng checklist. Kuya, magpapato ka na. Yeah. Yeah. Ikaw, Best, sa tingin mo as a lawyer, do you think this has psychotic tendencies? Hindi pa ako lawyer, pero... At 16? Pwede. Pwede naman. Yeah. May nabasa ako sa Reddit before. Mhm. Mahilig ako mag-Reddit eh. Redditor ako. Yeah. Char. Meron siya sinasabi na there's always a fine line between a fetish and a felony. Oh. Sinasabi nila na, yeah. you know, lahat naman tayo merong fantasies sa utak na gustong, like, na-imagine natin, what if kaya ganun yung gawin ko? What if kaya ganito yung mangyari? Pero at the end of the day, when you act on it, tas you got away with it, That's a felony. hindi naman. Like, if you got away with it, sure it is, pero no one would know. But then that Yeah. just kind of primes you to think, oh, I got away with it. Maybe I can do it again. Exactly. Tapos yeah. gawin niya ulit hanggang sa mahuli siya. It's messed up. God damn, bro, you're at 16. Tangina, hindi ko alam anong ginagawa ko nung 16 ako, pero hindi ganyan. Yun lang masasabi ko, though. Patintero. Putang ina. Hindi. Sure ka, nung 16 ka, hindi ganyan ginagawa mo. Hindi sa Tumblr. I maybe not. Bro, Yeah, I mean, hindi sa Tumblr. like, Pinuputo ka ng Tumblr. sarili kong Tumblr. Putang ina. Sarili mong Tumblr. Yun pala yung fetish mo. Putang ina, protein shake. That's actually crazy. Pero pag-usapan natin yung biktima. Kasi siya yung kawawa dito eh. Yeah. Like, ang pinaka-kawawa dito is I feel like, ang pinaka-ayoko dun sa TikTok, di ba? Like yung comments. Parang, in a way, well, ang daming hate towards dun sa guy, which is normal and tama naman. Pero yung iba, pinipinpoint nila na hindi daw posible bang matikman niya ni ate. Which is like, it's not her. Paano kung pagod ka, nag-PE ka eh? Siyempre, ka, iinom ka kagad. Sabi niya, lasang extra juice ah. Ew. And minsan kasi diba, Baka diretso bad talaga batch eh. lang. Yeah. 'Di ba? Like at that point parang how do you even like kasi as like normally nung bago ko nakuha tong fucking confession na to, I never thought about tangina kukunin ko lang yung tumbler ko and shit, I'm gonna drink. 'Di ba? Yeah. And ang dami pa nagsasabi na ang tanga daw ng babae kasi iniiwan daw niya yung tumbler niya sa classroom. Where the fuck should you even leave it? Yeah. Yeah. Like, you know what I mean? Yeah. Like, that's normal. Like, dala mo yung tumbler mo pag nasa banyo ka, madala-dala mo sa labas pag nag-PPE kayo. Like, what do you guys think about that? Yeah. Right? Like, it doesn't make sense. Like, for me, I'm like, okay, like, I feel bad na nangyari kay ate yun, but it's not like her fault na iniwan niya yung tumbler niya doon kasi safe space niya yung classroom eh. Yeah. Would Para yung pag sinabi nila na, oh, na-rape siya kasi she wears Yeah, ganitong clothes, yeah. It's not that. Yeah, that's actually true. It's not like her fault na iniwan niya yung tumbler niya doon just because, obviously, where would you leave your stuff?
right? Like, what do you guys think about yung mga ganong thoughts now? Kasi nga, naisip ko dito, would I actually even leave my Tumblr now after this? Yung Ingat ganong, ka, yung ganong, well, not me, but Ingat ka sa amin. Iwan mo yung Tumblr. like, you know what I mean? So, anong masasabi nyo dun sa biktima do? Lo, ate, sana okay ka lang. Nandito lang kami. Oo nga. It's actually Like, traumatizing. ikaw magpayo coming from experience. From experience. Na may Tumblr. Sinasabi ko lang. Hindi. Hindi ko ma-imagine. Kadiri talaga eh. Pero tuwan-tuwa ka. Doon ako nagtataka Oo, eh. kasi, ano naman. Sabi mo nga sweet. Alam mo pala ang lasa? Grabe no. Pag mahal ka talaga. Ganun ka ba ganun ka Uy, mahalin? hindi ako gano'n. Hindi ko puputokan yung Tumblr. ng Spit or mahal. swallow ka ba? Napaisip siya. Napaisip siya. That's for them to find out. No, hindi. Sabi ko nga yung biktima, ikaw naman. Oo nga, pa-victim ako. Ano ba naman to? Sige. Ate, sana okay ka lang. Yun lang. But does she know? No. But imagine her reading it. Like, Yeah. wait, I know. No, I hindi mean niya like alam. what if he was masking his name? Which Yeah. is, Yeah. hindi niya naman True. sasabihin yung totoo niyang pangalan. Okay, so hindi alam ni ate. No. There's no way Yeah, there's no way. there's a likelihood na nangyayari pa rin to this day. Check your Tumblrs, everyone. Yeah. Kaya nga actually, in a way, I know how bad this sounds, but like yung kanyang confession is probably the worst I've ever heard. But at the same time, it provided awareness. Yeah. Lalo na sa mga babae. Kasi I feel like yung mga babae ang more of like yung victim dito eh. I mean like kung unless na lang kasi talagang sobrang pogi mo na puta. Pati like yung ibang guys na na-turn on sa'yo. I don't know about that. So I should probably be mindful of that too. Yeah. I like what you said about awareness. Because semen is one thing. Pero what if ano yan? Like drug or like exactly. spiking or Yeah. whatever. Actually, that's Diba? true, di ba? Which is scary. Bele, parang na-trauma ikaw nga. So, yung mga Why input... would take yung drug kesa yung isa mong sinabi? Pero anong kasunod ng drug? Hindi ko alam. Kidnap ka, gagi. Kidnap and rape ka dun. Ano ka ba? Ayoko pala yun. So anong pipiliin mo? All in Drug or Yeah. I can't. Pili Hindi, ka. Bella. Pili ka drug or dun sa Tumblr mo may laman pero ikaw pipili nung guy. Ikaw pipili nung guy kung sino maglalagay. Ano na lang ako sa ako yung pipili. Sino pipiliin mo? Wait, pili reveal. Papanood to ni Mami. Bakit? Pipili ka lang naman kung sinong magbabasbas ng Tumblr mo. Kadiri! Ew, never ko pa na-try. Okay, that's good. I'll keep it at that. That's good. Ngayon, pag-usapan natin tong putang ng manyakis na to. Ano dapat ang gawin sa manyakis na to? Girls. Pakulong, sabi ni Idol. Actually, hindi naman siya makukulong. 16 lang siya eh. Oh, yeah. Di ba? Tanga na, therapy mo na yan, bes. Ang masakit pa dyan, mamaya, supot pa siya. I don't know about, like, hindi ata alam to ng girls. Alam niyo yung pag sinabi nila na pag yung anak mo mutain, apparently, supot daw yung tatay pag ganun. Uy, Hindi ko alam yun. So, anyway, yun daw yun, like yung, kasi ito lang, proper hygiene sa guys, kapag ka daw supot, tas tumanda na, tas I guess, doing whatever, ano daw yun, meron daw natitira sa tip ng nila na puti-puti, which is like what they call kupal. You always use that word. That's Yeah. But I didn't know what it was. That's exactly. pala yung kupal. Yeah, so ngayon, imaginein mo, kung yung si guy na 16, hindi pa tuli, he jerked off, and then yung, hindi lang yung kanyang, ang nandun, meron din yung mga, meron pang kasamang balakubak. Kadiri. Parang, Uy, pero alam mo, mag-ingat siya kasi hindi ko maalala ha, pero ang alam ko, may tinitignan din yung batas about discernment. So, may parang may case kami dati nakita na 17 ata siya, ganon. Okay. Tapos parang sinabi nila na, 17 lang hindi naman 18, so labas pa yan. Pero nakita na he understood what it meant. Yeah. May discernment siya. Naiintindihan niya na kung anong ginawa niya, mali yun. And I think na-punish pa rin siya one way or another. I think that makes sense. At 16 though, like, You would know. Yeah, you would know. like you have enough
maturity at 16 to even, like parang alam mo na yung right and wrong eh. Yeah. 'Di ba? So it's not like at saka sobrang parang if you think about it, kung babalikan natin yung mga ginawa niya, it's all intentional. Yeah. It's not like he stumbled upon it, he didn't know it was wrong and did it. Like sobrang intentional. Ininuman. Pinutukan. Pinahid. Sabi niya, pahit mo. Pinahid pa talaga yung edit. Pinagpag So dun sa gross. Tumblr. Hindi sa Tumblr. 'Di ba sabi mo yung iniinuman, doon yung pinahid. Tapos, hindi pa nga doon. Tapos, hindi pa siya tapos doon. Kapag may natira daw na, may sebo, yung jacket. Oh. So, ibig sabihin, if you actually look at that, yung steps na ginagawa niya, it's actually routine. Tinype niya talaga yan, no? Alam na. Tinype niya. Just imagine. Diba? The fact na sinabi mo, like, ikaw yung mismong nag-confess. You know what I mean? Like, there's probably intent that he actually got away with it too. Yeah. And he is probably doing it still. Hindi lang natin alam kung to the same person or a broad number of person. Go to therapy. Kuya, are you proud? Bakit share mo? Di ba? I guess so. It's Kasi anonymous I eh. feel like he's proud of it or something. It's anonymous though. Baka kailangan niya ilabas. Maybe. Because he's guilty? Wag mo sa Tumblr ilabas, kuya. Kuya, itago mo yan. Nakikita ko. Itago mo. Ang gusto ko palang itanong, Ate Kyla, ba't ito yung favorite mong confession? Out of 354. Kasi like, Nakaka-relate ka? hindi ako nakaka-relate. Pero like yung parang, I just can't believe na People actually do that and they share it. Like, I know. yung Yeah. parang, It's a crime. Parang proud pa sila. And Yeah. like, that's not something to be proud of. Well, yun nga yung point ko, di ba, sa psychotic tendencies. Di ba pagka sa mga serial killer, parang, let's just say, they committed something. They wanna be known for something they did, so they kind of flaunt pieces. Yeah. And then, like parang dito, okay, gusto ko maging known sa ginawa ko, so I'll send it anonymously. So weird. But how would you be known? Kung anonymous mo. Kuya, ilabas mo kung sino ka. Actually, ito nga nilagay ko dito. Dapat nga, Anong Instagram mo? actually, dapat ma-reveal nga actually kung sino to eh. Actually, babalikan ko kung saan yung, yung Matakot ka. Tumblr reveal nga. Actually, pwede ko namang, well, hindi naman eh, kasi gumagawa talaga sila ng dummy account. Let's say sa email. May mga dummy accounts talaga. Although, I can contact my cyber friends to keep track of your IP. Pwede naman. Although, ayoko nang mag-double dun kasi, well, actually, you know what? There are times I actually feel some responsibility from these And you do, confessions. honestly. Like, this one specifically, parang, what if I had a kid who's the same age as this guy, and it so happened na hindi ko alam na they are actually going to the same school. Yeah. Oh my God. You know what I mean? Like, Yeah. like, I don't even know. May mga confessions na ganito na I'm just like, what the fuck? What do I say? Kadiri. Niisip ko tuloy yung mga Tumblr kung ininuman. Too late na, Bella. I know. Di mo alam, nakain mo na yung laman nila. Ew! Oh my God. Okay, let's do our takeaway na. Mauna kayo. Unahan mo, bestie, Pat. Takeaway. Take away, kuya, huwag mong gawin yan. Ano ba yan? Maraming ibang forms. Uso na OnlyFans ngayon, pwede kang pumunta. Alam mo yon? Just find another channel na hindi lalabas, walang madadamay dun sa deepest, darkest desires mo. Or, if maging problema yan, go to therapy. Kasi what if magkaroon ka ng anak eventually and this happens to them? That's Diba? actually true. Yeah. Kasi mga kapatid ng anak mo na inom ng someone sa high school. Oh God! Walang nag-get! Ang bagal. Oh my God. Yung mga kapatid ng anak mo na inom ng someone else. Ay, Ay, ang bagal. Talino mo dun. Kainis. That's it for me. takeaway mo, Bella, is someone na sobrang mandidirin sa Tumblr. I know. Hindi ako mag-take away kay kuya. I-take out mo na yan, kuya. Balak. Ako mag-take away ko sa mga, to people. Yeah, be aware kung saan nyo iniiwan yung mga gamit nyo kasi you never know. Yeah. Yeah, even nga minsan katabi mo lang or nagfo-phone ka tas di mo kita. Hindi ikaw. Pero hindi mo kita. So always be mindful of your surroundings and your belongings. Yeah, that's it for Ito, me. ikaw naman, Ate Kyla. Since ito ang favorite mong confession, Ako, anong takeaway mo? Yeah, kuya, go get some help. Kasi, ew. Yeah, be aware. Go get some help. Nakadiri to. Sorry. I'm speechless. I'm sorry. But, I hope you heal from things you don't
really heal from Sino si kuya o yung biktima? both of them. Because, yeah. Sana happy ka, kuya. But we'll find you, so watch out. Yun lang. Anyway, sa akin naman, I think the hardest part to give a takeaway on this one is, I can say as much as be careful, be mindful, but how do you even know? Right? That's the part na you can be watchful whatever you do, but there's no way you would find out when it happens. Yeah. Kasi I would just know because I'm a guy, right? I have that thing. So it's just like, even me, I wouldn't even know. Yeah. Like, literally, I wouldn't know. Not unless, like, I have this, like, yung signs. Yung sinasabi nilang, maaamoy mo, whatever. Yeah. But like, there are times na kahit yung tubig mismo, amoy chlorine ang galing sa tap water. Oh, that's true. true. And how would you even know? Na, yung pala galing, Alak na lang. what if, Patay lahat. hindi, what if pala, yung tubig na iniinuman natin lahat sa dam galing, merong nag-ano doon. May nag-work doon. Happy New Year! Di ba? Malaki naman yung dam though, so we won't. Baka ano lang sa'yo, parang 1 million per part, so a few million lang yung sa'yo. Kadiri pa rin. But anyway, like going back to what I was saying is, I guess being mindful, extra careful, and I think, I don't know, like, hindi kasi as young as these people, like mga bata, 16, you wouldn't really think about like yung mature stuff na parang, I wouldn't even know na just leaving my Tumblr there would do something, like parang may mangyayari sa'yong masama. As simple as that, like, you know, and even yung babalikan ko yung kanina yung sa nurse. Nurse na yun and he's a fucking Filipino, so nakakahiya. Ginagawa niya. So, sa lahat ng mga tao dyan, especially sa mga babae, I guess maging extra careful kayo. Kasi kung yung isang guy na nagpapakita sa inyo ng attention or interest is parang nagiging obsessive and yung behavior patterns niya is parang medyo weird, I would look after yung mga, you know, yung sarili nyo and of course yung guy. And kay kuya naman, tangina mo boy, mamatay ka na. I'm so sorry I had to say that. Parang ayoko na ng obsessive pala. Okay na pala ako sa ano. Ano pala ako sa nonchalant? Yeah, so, di mo rin alam kahit nonchalant. You never know. About the kink. Di ba? It's not, I don't even know if maybe it's a kink, but it's just too much. So, yeah, so kay kuya, fuck man, get help. You need help. Kasi ate sana naman, I don't know kung kilala mo kung sino ka, you might not even know. I guess, I don't even know. Mamaya nga, kapitbahay ko lang pala yung gumagawa nito. Who knows? Baka ikaw. Hindi ko alam. Sabihin ni Bestie towards the end, and you know, just wanted to let you know, it's my confession. Bro, makukulong ako dyan. Hindi ko gagawin yan. But Ate Jane? Okay ka lang? Grabe naman yun. Kaya pala inom siya na inom ng tubig. Grabing bomba pa Kaya yan. pala dami niyang Tumblr. Oh my God! Dami niyang Tumblr. Okay, kalma niyo. Kalma niyo. Okay guys, doon na po yung takeaway ko. So may dadagdag pa kayo? Hindi yung papanghusgang takeaway I'm traumatized. Is that it? Speechless. Yeah, get help. Okay, thank you guys sa pag-tune in dito sa Medyo Baboy na Confession. And, Medyo? Parang baboy. Ay, pasensya na. Medyo na yun. Pasensya na kayo dito sa napakalaswat, napakababoy na confession na may kupal-kupal. And First episode ko to, tapos yun yung bibigay mo sa akin. until next time, this is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. And it's Kyla. Rawr. Yes. Medyo ano na ngayon eh.